What's up mga beshi ko? So I'm back after a long weeks. So today guys, evening na. So time check 10:51 PM. And hindi pa ako natutulog dahil hinihintay kong dumating ito. Yan. So kapag may ganito, ibig sabihin umorder tayo ng biologic treatment. So nakita nyo naman doon sa last post ko nung May about my psoriasis journey. Is ganito rin guys yung lagayan ng aking pinadeliver na gamot. So, ayan. Basa-basa pa siya guys. So, tumutulo pa. Kasi nga, umuulan dito sa amin and sabi papasok daw si Bagyong Louie. Hindi ko lang sure kung Louie ba talaga ang pangalan. So, gabi ko siya guys pinadeliver kasi sobrang busy ko ngayong araw na to. Hindi ako nakapagtinda dahil nag-general cleaning ako dito sa amin. And yun, para makapahinga din sa pagtitinda kasi nga ako yung mag-inject ng biologic. So, last injection ko is no May. Napanood niyo yung last video ko tungkol sa aking psoriasis. So, yun guys. Katulad siya last time guys, ang dami niyang yelo sa loob ng thermal bag. Kasi nga, kailangan to ay nape-preserve siya or kailangan na natili siya sa malamig na temp. So, kapag i-deliver, kailangan malamig. So, yun nga, back to the topic. Nung May ako last nag-inject nito. So, ngayon, August na. Lumipas na ang 2 months mahigit. So, kailangan ko na naman siyang i-take. Kasi, hindi naman guys, ganun kalala yung flare up ko. Yan. Hindi mo siya ganun kalala. Naka-filter lang ako guys ng konti. Konti. Ayan. Pero, wala pa naman masyado. Yun nga lang, doon sa part sa may binti ko, sa legs ko. Isa nahirapan ako kasi guys kapag nag-flare up siya ng malala. Yung sobrang nagpupula. Especially kapag naliligo ako, nababasa. Mahabdi yung sugat ko. And hindi na ako komportable. Pero kung compare dun sa dati guys, mas malala yung mga flare ups ko dati. Yun kasi guys, medyo simula nung na-busy ako sa bago namin pwesto guys. Is hindi na ako ganun baga na nabibiling kumain ng kung ano-ano. Iwasan ko na yung mga fast food, mga processed food, kasi nga sobrang busy. Minsan, hindi na ako nakakakain. Once a day na lang, ganyan. So, naliles yung, cravings. So, pagpasensyaan nyo na guys kung medyo maingay yung background ko. Kasi nga, lobat ang aking mic. So, hindi ako nakagamit ng mic. And maririnig nyo na maingay sa labas dahil malakas yung ulan. So, i-open ko lang siya guys kasi nga sobrang secure pagkakabalot. So, kasi na-order ko nga pala to doon sa kakilala ko. So, yan siya guys. Scapo. So, 150 mg siya. And yun lang, good for one lang to guys, one shot. So kung tatanungin nyo kung magkano yung bili ko dito guys, PM nyo na lang po ako sa aking Facebook account. And again guys, hindi pa ako ganun totally ka-flare up ngayon, pero gusto ko na mag-inject para ma-prevent na siya, na hindi na talaga siya lumala, para mas mabilis na mawala yung mga bumabalik na naman, yun ang mga nag-high hello. Yun guys, lamig pa siya. And guys, kung tatanungin nyo kung ilang taon na akong gumagamit na ito, 4 years na po. Since na-diagnose ako, ito talaga. Before naman gumagamit ako ng mga pahid-pahid, ng mga sabon, nagpapaderma ako, pero naisip ko na ganun din pabalik-balik ako sa derma, mahal din yung mga pinapahid, and wala naman ako nakikitang effect. Effect man siya saglit lang, tapos pag bumalik mas malala. So parang lalo lang nati-triggered. So mas naghanap ako ng mas alam mo yun, kahit pricey. Kasi ganun din kung magde-derma tayo, mag-oral meds tayo, pag inipon natin yung mga pinapaderma natin, makakabili na tayo nito. So, one shot lang guys. Sa akin nawawala lahat.
Ganun siya. Pero depende pa rin guys sa recommendation ng doktor nyo. And depende pa rin sa case ng flare-up ninyo. So, yung iba hindi nadadala sa isang shots lang. So, sa akin ang effect na ito, pati yung arthritis ko is nadadala. Ever since gumagamit ako nito guys, hindi na bumalik yung arthritis ko. Siyempre, kahit nag-inject ako nito, dapat, ano pa rin lifestyle, kumbaga sa kinakain. Kasi ako talaga, pagdating sa pagkain, talagang ang lala ng cravings ko. Pero yun nga, ngayon na naging busy ako, hindi na ako masyado nagki-crave. Kasi nga, sobrang busy ko. Nakakalimutan ko na kumain. So, ayan, parang medyo kumakalma-kalma siya. Kaya lang nito nga, ayan, nagtag-ulan na naman, minsan mainit. So, babalik-balik na naman siya. Kaya, medyo hirap ako minsan maligo kasi nababasa siya, mahapde, pag mainit, makate, alam nyo yan. So, ang dami ko na namang sinasabi. Iturok na natin to. So, guys, dito ako ulit mag-inject sa aking kaliwang. Kanang hita. Before guys, dito ako nag-inject. So, punasan muna natin siya ng alcohol. Ayan. Dapat guys, pag mag-inject kayo nito sa mga malalaman na part. Pwede naman sa tiyan. Before sa tiyan ako, ina-injectan ng dermatologist ko. Or dito. Yan. So again guys, hindi ko siya nare-recommend sa mga first timer na gagamit ng ganito ha. So, kung kayo ay feeling nyo, meron kayong psoriasis, magpa-check up muna kayo sa mga dermatologist, sa rheumatologist. So guys, magpa-check up muna kayo and sila na pong bahala kung i-recommend nila to sa inyo or kaya pa bang i-oral meds kayo or sa mga pahid-pahid. And once na nirecommend nila kayo magganito and kaya nyo naman na mag-self-inject, meron naman siyang kasamang manual sa box. So, susundin nyo lang, meron ditong proper way kung paano siya ni-inject. Pero ako hindi ko na siya binabasa kasi nga 4 years na akong gumagamit ng ganito. So, pwede siya iturok dito sa tiyan and dito sa hita. Basta malaman guys. So, basta malinis lang guys. Ako bagong ligo ako and nag-alcohol ako. So, ganyan lang siya guys. Tanggal niyo yung takip. May needle dyan sa loob. Actually guys, para siyang insulin. So, medyo may ano lang siya. Kasakitan, ganyan. Ganyan. Tapos, ipupush mo siya, guys. Pag push mo, bababa na yung needle. And, wait lang. Yun. Pag narinig mo yung pangalawang click, ibig sabihin, tapos na. So, pwede mo na siyang hilahin. That's it. Ganun lang siya kadali, guys. Pag dinay mo siyang gano'n at nag-click, sabi mo ba ng needle, napasok na yung gamot. So, kapag tapos na, kiklik siya ulit ng pangalawa. So, pwede mo na siyang hugutin. So, yun na yun. Ayan o. Makikita nyo guys, may dugo. Hindi ata kita eh. So, yun guys. Diba dumudugo? Layo na ng kulay ng kamay ko guys, pamumotor. So, ayan. Siyempre, pupunasan natin yan and hindi ako sure kung meron pa ba akong Band-Aid. So, yun guys, nakakita pa ako ng Band-Aid dito. So, yun, nilagyan ko na siya ng Band-Aid. So, yun guys, tapos na tayo. And pagkatapos nyo, dispose nyo na to guys. Kasi hindi ito pwedeng pakalat-kalat kung saan-saan. So, proper disposing lang. And bibigyan ko ng idea kung magkano ko to nabili guys. So, before, nag-start ako nito 25,000. So, hanggang sa lumipat ako sa isang hospital, 15,000 ko siya na-avail. And then, meron ako nakilala sa group ng psoriasis na nagbenta ng ganito. So, actually, hindi naman siya talaga nagbebenta ng kumbaga, meron siyang sarili ng stock. And, kaysa i-stock niya, minsan kailangan niya ng pera dahil meron din siyang ibang medication. So, binibenta niya na mas mababa sa mga kapwa natin may psoriasis. So, hindi ko i-reveal dito guys kung magkano kasi ayaw din niya ipasabi na yun, na may kinukuhaan ako. So, i-PM niyo na lang ako guys para ma-recommend ko siya sa inyo and sinisigurado ko sa inyo na legit siya guys. Legit siya kasi ilang beses na akong nag-avail nito sa kanya. And syempre alam ko kung gaano kagastos o kamahal yung mga ganitong gamutan. So, talagang naghahanap din ako ng mas makakamura ko and pwede ko rin ma-recommend sa inyo. So, yun lang guys. Sana nakahelp sa inyo tong video na to and sana lahat tayo ay mag-heal na, sore man yan or ibang sakit. Mag-pray lang tayo and magtiwala kay Lord. And yun lang guys. Good night!